Please stand for the invocation and national anthem. O Diyos naming mapamahal, Isabel ay aming inialay sa iyong liwanag at pagkabay. Sa lupang pinagpala ng biyaya, palay at mais na sagana, bundok, ilog at kapatagan, handog mo sa aming lalawigan. Basbasan mo ang Isabela, lalawig ang aming minamahal, sa pagkakaisa at pag-asa. Patnubayan mo ang bawat isa. Sa iyong liwanag kami ilalagay. Pag-ibig mo ang aming landas. Sa unos man o payapang bukas, ikaw ang lakas na di kukupas. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Agtugaw kayo na po. Madam Secretary, please do the roll call po. Thank you, Mr. Chair. For today's session, we have the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, the Honorable Ed Christian S. Go, Honorable Angelica L. Reyes, Honorable Jose T. Panganiban Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail V. Sable, Honorable Manuel Faustino U.D., Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meris, Honorable Amador A. Gafud Jr., Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Honorable Antonio S. Wee, Honorable Catherine Joy L. Legaspi, and the Honorable Vice Governor Francis Faustino A.D. Your Honor, I hereby certify as to the presence of a quorum. With the Secretary's certification of a quorum, I now formally call this session into order. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan at ang Pamahalaang Panlalawigan po ng Isabela ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating, syempre, Mayor Joel Matea S. Panganiban. Palakpakan naman po natin.
Vice Mayor Lourdes Panganiban, sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan at buong pamahalaang lokal ng Angadanan, sa inyong mainit na pagtanggap at pakikipagtulungan para sa ikasampung mobile session ng ating Sangguniang Panlalawigan. Ang mobile session po na ito ay mahalaga. Hindi lang para ipakita na nagtatrabaho ang ating liestura, kung hindi para mailapit natin ang pamahalaan po sa inyo, para marinig namin ang inyong mga boses, maintindihan ang inyong sitwasyon, at maisiguro na ang mga desisyon na ginagawa namin ay nakabase sa tunay na pangangailangan po ng ating mga kababayan. Sa ganito pong paraan, mas nagiging maayos ang ating mga programa, mas nagiging mabilis ang aksyon, at mas nagiging ramdam ang serbisyo po sa bawat Isabelenyo. Mayor, Vice Mayor at sa lahat ng opisyal at mamayan po ng Angadanan, muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyong paghahanda, pakikiisa. Malinaw po na dito po sa Angadanan, seryoso ang pamumuno at tunay ang malasakit sa serbisyo. At kung magtutulungan po tayo, lalawigan at lokal na pamahalaan, mas makakamit natin ang mga programang may konkretong benepisyo para po sa ating mga kababayan. Muli, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap at pakikiisa po sa aming lahat. The Honorable Floor Leader is hereby recognized. Your Honor, I move to dispense with the approval and reading of the minutes of the previous session, subject to any corrections to be submitted later to the Secretariat. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for question hour and appearances in today's session, may I ask for the assistance of the Secretary. Madam Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the Local Government Unit of Angadanan, Isabela, headed by the Honorable Mayor Joel Matea S. Panganiban and the Honorable Vice Mayor Lourdes S. Panganiban, along with the officers of the Liga ng Mga Barangay, Angadanan Chapter, and the Sangguniang Kabataan Federation, Angadanan Chapter, youth leaders, and other invited guests. The august body shall conduct a public consultation with them later in today's session. To all our distinguished guests, we thank you for the presence and participation here in our session. Let us now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion, the referral of the ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. So move, Your Honor. There is an omnibus motion referring the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in the agenda to the appropriate committees. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, may I ask for the assistance of Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For proposed ordinances and resolutions, first we have an ordinance further amending Ordinance Number 4, Series of 2008, as amended by Ordinance Number 7, Series of 2018, and Ordinance Number 2020-04-1, titled An Ordinance Establishing a Revised Provincial Scholarship Program. Sponsor, Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Chairperson, Committee on Education. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the said draft ordinance under first reading and it be referred to the Committee on Education. There is a motion on the floor to approve the proposed ordinance on first reading and to refer the same to the Committee on Education. Is there any second po? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary.
Next is an ordinance enacting the Isabela Province Tourism Code for the development, promotion, and regulation of tourism activities and industries in the province of Isabela and for other purposes. Sponsor, Honorable Abigail V. Sable, Chairperson, Committee on Tourism and Cultural Affairs. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the said draft ordinance under first reading and it be referred to the Committee on Tourism. There is a motion on the floor to approve the proposed ordinance on first reading and to refer the same to the Committee on Tourism and Cultural Affairs. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. Next is a resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a contract of lease with Amari C. Duque for a designated commercial space within the Provincial Capital Compound, City of Ilagan, Isabela. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD, Chairperson, Committee on Ways and Means. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the said resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Second. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a contract of lease with the Queen Isabela Consumers Cooperative represented by Ferdinand O. Cadjente for a designated commercial space within the Provincial Capital Compound, City of Ilagan. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the said resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a contract of lease with Vilma P. Matalang for a designated commercial space with the Provincial Capital Compound, City of Ilagan, Isabela. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the said resolution on first reading and it be calendared for second and final reading later in today's session. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. We have a resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a contract of lease with Joyce Ann P. Amugawan for a designated commercial space within the Provincial Capital Compound, City of Ilagan, Isabela. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the said resolution on first reading and it be calendared for second and final reading later in today's session. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, we have none. Okay, let us proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, may I ask for the assistance of the Secretary. Madam Secretary is hereby recognized. For the unfinished business, first we have an ordinance requiring regulatory compliance for the unloading, transfer, storage, sale, delivery, distribution, or utilization within the province of Isabela of sand, gravel, and other quarry resources extracted outside the province, imposing a regulatory fee therefore and prescribing measures for compliance. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD and Honorable Jonathan Jose C. Calderon. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said ordinance be approved on second reading. So The- move, Your Honor. There is a motion on the floor. Any second po? Any objections? Hearing none, the sponsor is now recognized and called on the floor for his opening statement. Thank you, Your Honor. Mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Panlalawigan, magandang araw po. Ang panukalang panlalawigang batas na ito ay nakabatay sa isang mahalagang realidad. Ang environmental effects ng quarrying and aggregate movement
are often cross-boundary in nature. Hindi laging nananatili sa lugar ng extraction ng epekto ng mga quarry resources. Sa sandaling ang mga ito ay pumasok, dumaang mabigat sa ating mga kalsada at tulay, iniimbak, binagsak, pinagbili o ginamit sa loob ng probinsya ng Isabela, ang mga posibleng pinsala at epekto sa kapaligiran ay maaari ring maramdaman sa ating sariling lalawigan. Mahalagang kilalanin na ang cross-boundary effects na ito ay hindi lamang usapin ng movement of materials. Ito rin ay usapin ng environmental accountability, infrastructure preservation, and regulatory transparency. Ang heavy load transport of sand, gravel, and other quarry resources contribute to the deterioration of provincial roads, bridges, and related public works. Samantala, ang undocumented, misdeclared, o irregular shipments ay nagpapahina sa pagpapatupad ng environmental safeguards, lumikha ng unfair competition at sumira sa maayos na monitoring and compliance system na dapat pairalin sa loob ng ating jurisdiksyon. Sa ganitong konteksto, makatwiran lamang na ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela ay magpatupad ng isang lokal na regulatory and compliance mechanism. Kaugnay nito, ang regulatory fee na itinakda sa ilalim ng panukalang ordinansa ay hindi ipapataw bilang simpleng revenue measure kundi bilang cost recovery mechanism upang tustusan lamang ang actual and reasonable costs of monitoring, verification, documentation, checkpoint operations at compliance administration. Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, ipinagtitibay ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang kanilang pananagutan na tugunan ang cross-boundary environmental and infrastructural effects of quarry resource movement at tiyakin ng mga materyales na pumapasok at ginagamit sa loob ng lalawigan ay alinsunod sa batas, maayos na mamonitor at hindi nakakapinsala sa ating kapaligirang infrastruktura at kapakanan ng ating mamamayan. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Floor Leader. Sino pwede magsalita? The Honorable Floor Leader is again recognized. Your Honor, I move that the same be approved on second reading and be calendared and for third and final reading later in today's session. So move, Your Honor. There is a motion to dispense with deliberations, interpellations, and debate on the proposed ordinance to approve the same on second reading and to calendar it for third and final reading later in today's session. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Accordingly, the proposed ordinance is hereby approved on second reading and is calendared for third and final reading later in today's session. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports and reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures as listed in the agenda, and for the same to be considered as the official acts of this body under plenary. So move, Your Honor. There is an omnibus motion on the floor. Any objections po? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on regular measures, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for the business of the day, may I ask for the assistance of the Secretary? Madam Secretary is recognized. Your Honor, we have 4 distinct but similar resolutions under second reading, all authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela, contract of lease for designated commercial space within the Provincial Capital Compound, City of Ilagan, Isabela, with the following. First is the Miss Amari C. Duque. Second is the Queen Isabella Consumers Cooperative, represented by Ferdinand O. Cagente. Third is Vilma P. Matalang, and fourth is Joyce Ann P. Ambogawan. Sponsor, Honorable Manuel Faustino UD, Chairperson, Committee on Ways and Means. The sponsor is recognized. Your Honor, considering that the 4 foregoing resolutions all pertain to contracts of lease for designated commercial spaces within the Provincial Capital Compound, and having been duly approved on first reading and calendared for second and final reading later in today's session, I move by omnibus motion and pursuant to Section 48
of our internal rules of procedures that deliberations, interpellations, and debate thereon be dispensed with, and that the same be approved on second and final reading. There is an omnibus motion to dispense with deliberations, interpellations, and debate on the 4 resolutions concerning contracts of lease, and to approve the same on second and final reading. Pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure, is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. Deliberations, interpellations, and debate on the 4 resolutions are dispensed with, and the same are hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices copies of resolutions for their information. Next item po, Honorable Floor Leader. For third reading, Your Honor, may I ask for the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary. For third reading, we have an ordinance requiring regulatory compliance for the unloading, transfer, storage, sale, delivery, distribution, or utilization within the province of Isabela of sand, gravel, and other quarry resources extracted outside the province, imposing a regulatory fee therefore and prescribing measures for compliance. Sponsors, Honorable Manuel Faustino UD and Honorable Jonathan Jose C. Calderon. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said ordinance be approved on third and final reading in this session. So move, Your Honor. There is a motion on the floor. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The ordinance is unanimously approved on third and final reading, consistent with Section 50 of our rules. The Secretariat is hereby directed to furnish the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III a copy of the ordinance for information and appropriate action. Next item po, Honorable Floor Leader. Your Honor, under the unassigned business, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any member wishes to avail the privilege hour. Is there any member who wishes to avail the privilege hour? If none, there being none, we shall now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Announcements, Your Honor. Are there any announcements po? There being none, please proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, may we now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of Pangadanan. As such, I move that we suspend the rules and declare a recess to allow the holding of said consultation. So move, Your Honor. There is a motion to suspend the rules and declare a recess for the conduct of the public consultation. Any second po? Any objection? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are now suspended. The session is now in recess for the public consultation po. So hinihikayat po natin ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Angadanan. Baka umpisahan ni Mayor Joel. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po, Vice Governor, at pa din po sa lahat ng mga kasamahan po natin sa Sangguniang Panlalawigan. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat dahil isang pribilehyo po na mai-host namin ang ikasampung mobile session dito sa bayan ng Angadanan. Kung alam nyo lang po, sabi nga po namin, pag may bisita ang taga-Angadanan, nagpapaandar ang mga taga-Angadanan. And natutuwa po kami dahil ito po yung paraan namin kasama po ng aking Vice Mayor at ng aking mga sangguniang bayan, pati po ng lokal na pamahalaan ng Angadanan at syempre ang mga barangay officials, mga kapitan, sekretaryo at ang ating SK na ito po yung paraan namin para mas lalong maiayos yung ugnayan ng lokal at ng provincial government. Sa totoo lang po, sa mga huling linggo, marami pong ni-raise na mga concerns sa amin sa lokal na pamahalaan ng Angadanan. Lalo na po ang mga farmers natin at syempre din po ang ating mga tricycle drivers. Unahin ko na lang po syempre yung pagtaas ng presyo ng gasolina at ng krudo. Yun po yung isang concern ng ating mga farmers at ating mga tricycle drivers.
ito pong darating na April 20 o 21, makukuha na po ng aming tricycle franchisees, ang assistance po mula po sa DSWD. Ang LGU din po ay nakapagbigay na at tuloy-tuloy pong magbibigay ng tulong sa ating drivers. Ang ni-raise po nila is paano po tayo matutulungan pa ng probinsya, ng lalawigan para po masustain. Dahil isa po sa concern po is kung hindi pa po bababa yung presyo ng gasolina, marami na pong mga tricycle drivers namin ang maliban sa umaaray, ayaw na pong mamasada. Yung iba po bumalik na mag-construction pero na-explain din po namin sa kanila na kapag tumaas ang materyales, at some point titigil din po ang pagko-construction o pag-build ng mga facilities. At isa din po ang mga farmers po natin dito sa Angadanan. Siyempre po, nung nag-anihan, gumamit po sila ng gasolina at ngayon din po na magtatanim, ang concern po nila ay tumaas na din po ang mga pangunahing kagamitan para po sa pagtatanim tulad po nung urea at ibang mga gamit. May nabalitaan na po kami na umabot na po sa 3,000 pesos ang isang bag. So yun po yung mga ilan sa mga priority concerns po namin ngayon sa Angadanan. At ito po, malaking pagkakataon po sa amin na mairelay po sa inyo. Sa amin pong lahat na nandito sa Angadanan, nagpapasalamat po kami dahil alam po namin, hindi lang po para sa Angadanan ang solusyon na ibibigay po ninyo, kundi po para po sa buong lalawigan ng Isabela. At yun po sa ating lahat, thank you po sa pagdalo sa Angadanan. Always po kayong welcome dito sa bayan namin. Thank you po, Vice Gov. Thank you po Maraming sa ating salamat lahat. po, Mayor. So, okay. Regarding po, Mayor, and sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Angadanan, sa mga concerns po natin, alam naman po natin, una sa lahat, ito pong nangyayari po sa atin ay hindi lang specific sa ating bayan ng Angadanan, hindi lang sa lalawigan ng Isabela, kundi sa buong mundo. Nangyayari po itong, kasi global crisis po talaga yung pagtaas ng oil. Ang nagiging issue nga po, pati nga po nung mga nakaraang linggo, sigurado ako nababalitaan nyo yan, na talagang tinututukan naman po ito ng national na ahensya natin dahil sila talaga yung makakasagot ng mga issues and concerns natin regarding sa oil crisis po natin. Ang una pong ginawa po ng ating Pangulo, sinigurado niya na magkaroon po tayo ng supply. So nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang bansa na para makakuha tayo ng supply kasi importante po yun. Pangalawa, makakuha ng magandang presyo. Pagka nakakuha na tayo ng supply, syempre magandang presyo. At sana nga, if I'm not mistaken, nung isang araw, parang bumaba ng ilang piso ba? Tama ba? Parang from 140, naging 120. Tapos parang yung gasolina nabawasan pa 8 ba? 9, parang ganon. So, pero alam natin na masakit pa rin ito at dadaingin pa rin nating lahat ito. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman tayo na nakikipag-ugnayan sa inyo. Nagpapasalamat nga kami sa lokal na pamahalaan ng Angadanan dahil bagamat ganon ang nangyayari, kayo mismo naglalaan na kayo ng pondo nyo para sa ating mga tricycle drivers. Kaya palakpakan naman natin ang pamahalaan ng Angadanan. Ang pamahalaan naman ng lalawigan at ang national government natin, syempre with Speaker Boji D na nandyan po, tuloy-tuloy po yung ugnayan po natin sa kanila. Sa katunayan nga po niyan, kung maalala nyo, nung mga nakaraang linggo, tungkol naman to sa farmers, pinag-report natin lahat ng municipal agriculturists sa mga natamaan ng mais. And ngayong linggo, yung 56,000 hectares na nireport po ng ating mga municipal agriculturists, mabibigyan na po agad ngayong linggo ng, if I'm not mistaken also, mahigit 300 milyon yung binaba ng DSWD at makakatanggap sila ng at least 10,000 pesos para kahit papaano meron pambawi ang ating mga corn farmers. Galing po yun kay ating Secretary Rex Gatchalian at sa ating Pangulong BBM. Palakpakan naman po natin sila.
At ganun din, tuloy-tuloy din tayo nakikipag-ugnayan po sa Regional Director po natin ng Department of Agriculture. Kasi ang isa sa mga daing din ng ating mga magsasaka, meron ngang naibibigay na tulong na inputs, meron ngang mga naibibigay na binhi, kaya lang hindi timing. Tama po ba? At yung naibibigay pa, hindi kalidad. Kaya sinisigurado rin po natin na tututok po ang pamahalaang lalawigan ng Isabela na masiguradong on time at masiguradong quality. Kaya lang aaminin ko po sa inyo ito. Totoo po na nagtaas ang inputs natin, lalo na ang urea. Ang isang nagiging issue pa nga ngayon, yung mga paborito ng ating mga magsasaka na gamitin, yun pa ngayon yung wala pang stock. At yung mga ayaw, yung kumbaga, hindi ko naman pwedeng sabihin mahinang klase, pero yung hindi gusto ng ating mga magsasaka yung available. Pero hindi pa naman huli, ginagawan pa rin ng paraan ng national ahensya natin kung papaano tayo makakapag-import ng mas magandang quality at papaano tayo makakatulong. Kasi po, aaminin ko rin sa inyo, hindi lang naman inputs ang pinag-uusapan para matulungan ang ating mga magsasaka. Pati sa farm machineries, nandyan din po tayo, sa irigasyon at iba pa. Isang parte, isang bahagi lang naman ng inputs natin. Pero sinisigurado naman po natin na nandito ang pamahalaang lalawigan ng Isabela sa tulong po ng bayan po ninyo at sa tulong natin lahat, sa pakikiisa po natin, na magtutulungan tayo para masolusyonan itong mga bagay na ito. Ang importante ay nag-uugnayan po tayo at pinapakinggan natin ang bawat isa at para nang sa ganun mas mapag-isipan natin mabuti kung ano ba talaga ang kailangan maipamahagi o maibigay sa ating mga farmers, tricycle drivers at sa mga iba pang mga nangangailangan. Okay. Sige po. May katanungan pa po? Tawagin. May we call po Vice Mayor Honorable Lourdes S. Panganiban. Magandang umaga po sa ating Honorable Vice Governor Kiko D. at sa lahat po ng sangguniang panlalawigan po na nandito ngayon. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo na madalaw po ang aming bayan. No? Napakalaking bagay po sa amin, lalo na sa gitna ng krisis na maramdaman namin na binababa po kami ng provincial government. No? Na alam po natin na lahat naman po tayo ay nag-iisip ng paraan para makatulong sa ating nasasakupan. At yung presence nyo lang po na makinig is, we really appreciate that. Siguro po, follow-up question lang din po, BG, no? Doon kay Mayor, dalawa po siguro. Lahat naman po tayo ngayon sa pamamaraan po natin ay tinatry po ng bawat munisipyo, gayon na rin ng probinsya, na mag-conserve po ng ating pong energy, no? Na kung paano po tayo magkakatulungan. Meron po bang mga bagong policy na ibinaba ang probinsya para po magkatulong-tulong na ma-adapt din po namin sa ating mga lokal na pamahalaan? Tulad po ng na recently nga po na nasabi ng Malacanang na magkaroon po tayo ng flexi time with regard po sa ating tawag dito, ating pong pagpasok sa opisina. Meron po bang isang policy or kanya-kanya na po bawat munisipyo? Like kami po ngayon, ang ipinapatupad po namin is yung 7 to 6
Monday to Thursday. Meron po bang posible na po ba, BG, na magkaroon ng policy na meron po bang work from home o possible po na gano'n na pwede rin naming i-adapt na ano, opo. And then, yun po yung una. And then, siguro pangalawa rin po, BG, kami po ay sumusunod din sa memo na nanggaling po sa national na huwag muna pong magtaas ng fair matrix, no? Hindi po kami makagawa ng ordinansa ngayon. Naka-ready na po talaga yung ordinance namin na itaas po ang presyo ng pamasahe. Subalit sumusunod po kami sa national government na freeze muna po yung pag-i-increase po ng fare. Subalit alam po natin ngayon na dahil dyan, humihingi po ng konsiderasyon talaga yung ating mga tricycle drivers na siguro kung nung ang presyo po noon ay nasa 100 lang, matitiis pa po nila na hindi po magtaas ng presyo ng pamasahe po. Pero ngayon po na nasa 120, kung matutuloy po yung pagbababa ng 20, baka po pwedeng mag-request na po tayo, resolusyon, kami pong lahat ng munisipyo, probinsya po na magkaroon po ng reasonable na increase na rin po. Dahil tied po kami, BG, na nagtatanong din po yung mga consumers na ba't sila magtataas, wala naman pong ordinansa. Gustuhin man namin, nakaredy na yung ordinansa, di rin po namin ilabas dahil po sumusunod din po tayo na freeze muna po yung fare increase. Paano po ba natin ibabalanse po na yun po, BG, na mapagbigyan din. Kasi kung subsidy po at hindi po natin alam kung hanggang kailan po itong crisis na to, hindi rin po namin alam kung hanggang saan po ang kakayanin din ng pondo ng munisipyo para mag-subsidize po ng gasoline voucher para po sa aming mga tricycle drivers. Yun po, BG. Maraming salamat po, Vice Mayor Tita Lourdes. Regarding po dun sa mga tricycle drivers natin at saka yung pagtaas ng presyo, para po sa akin, opinion ko, pwede ko rin ba tanungin yung mga SP natin kung pwede natin gawin yun? Kasi kung meron guidelines ang Pangulo natin, pero dumadaing na, syempre, mas nararamdaman natin, lalo na kayo bilang magulang ng bayan ng Angadanan. Syempre, kailangan natin balansehin tama. Tingin ko naman, maiintindihan din naman ng ating mga sumasakay, mga sumasakay ng tricycle at yung mga tricycle driver, kung babalansehin na natin, dahil alam naman natin na tumataas talaga yung presyo ng gasolina. Mga SP, pwede ba tayo gumawa ng move na parang ihikayat nga natin na balansehin nila? Kasi, syempre, kawawa din naman talaga ang ating mga tricycle drivers. Ano tingin nyo? Pwede siguro yun. Basta, kasi ang sabi naman ng, ayun actually wala namang formal na memo ang presidente na bawal magtaas. Nakiusap naman siya. Okay. Kaya siguro, tingin ko, case-to-case basis, pwede natin gawin yun eh. Yeah. Basta may range lang. So ano, gagawa tayo ng ordinance na lang din? Or ano? Resolution na lang? Oo. Okay. Sige, gawin natin para may para makipagtulungan tayo sa kanila. Para masabihan din natin lahat kasi dimadaing na para lahat ng bayan. Tapos pangalawa, ang tingin ko po prerogative na po ng pamahalaan ng Angadanan yung regarding dun sa work at home, kung tingin yung kinakailangan. Kasi totoo kailangan natin mag-conserve ng energy. Isa din sa nakakalungkot, ang energy kasi natin, yung kuryente natin, hanggang ngayon, 70% ng buong bansang Pilipinas, kailangan coal. Coal ang galing ng energy resource natin. At alam nyo po ba na ang coal natin, 99% ay imported. So, tumataas din. Kaya tataas din sigurado ang presyo ng kuryente natin. Kaya if I may suggest, if you have connections regarding sa pag-solar, malaking bagay din po yun.
Sa katunayan nga po niyan, ang pamahalaang lalawigan ng Isabela, sinasaliksik na namin dahil may nakausap kami ni Governor Rodito Albano nung nakaraang linggo na willing sila magpatayo ng solar farm para bigyan ng mas mababang kuryente ang Kapitolyo ng mas mababa sa 4 na piso kumpara sa merkado o sa Iselco. So kung ano man yung magiging at walang lalabas na pondo ang lalawigan. Yun yung maganda. So tingnan nyo, baka meron din kayong pwedeng makausap regarding this. If I'm not mistaken, pinasasabi ni Gov. BG na hikayatin yung mga munisipyo na mag-solar na rin. Opo, opo. Oo. Yun ang sabi niya. Sa bawat distrito, hikayatan niya yung mga mayors niya na mag-solar. Yes, pwede nyong i-loan kung may pondo kayo or pwede yung gusto nyong setup na katulad sa amin. Actually, inaalok yun nung mga investors natin dito sa Pilipinas po. So yun po, may mga katanungan pa po? Next po, si Mr. Poblador, SK Chairperson, Barangay Esperanza. Hello. Okay, good morning, everyone. So my question is, what initiative does your office have that connects the youth with livelihood and the employment programs? Again po, what initiatives does your office have that connects the youth with livelihood or the employment programs? Ma'am Kat? Thank you so much, SK. Ayan. And isang magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, pwede po ba akong humarap sa kanila as I answer the question? Thank you po. Ayan. Magandang umaga po. Una po, kapag po tayo ay nagpaplano, pagdating po sa mga programang para sa kabataan, inuuna po nating isipin kung ano po ang magiging epekto or benefit po nito sa ating mga kabataan. So napakarami pong naging mga inisyatibo at programa ng ating probinsya targeting our young ones. And to answer the question of our SK Chairperson, recently we had the search for young agriculturists. At hindi lamang po ito yung search na ginawa po natin sa probinsya. Lagi po natin binibigyang pagkakataon yung iba't ibang sektor kung saan magagaling ang ating mga kabataan. And this young agriculturist search ay nagkaroon po tayo ng ating mga nominees. Yung ating mga kabataan dumalo sa ating probinsya at nagbigay ng kanilang mga or pinakita po nila yung kanilang mga ikinabubuhay na siya pong nakatulong sa kanila personally to fund their personal expenses and kasama po ang kanilang pag-aaral. At nakakatuwa po dahil sa ganitong mga initiative ng ating mga kabataan, natutulungan na po nila ang kanilang mga sarili. And on our part sa Provincial Government of Isabela, nagbibigay po tayo hindi lamang ng recognition, kundi budgetary support. Hindi para ibahin ang kanilang focus, kundi para bigyan po sila ng reason para pagyabungin pa yung kanilang ganitong inisyatibo at tularan din po ng iba. One more thing, isa po ang probinsya ng Isabela sa unang tumatanggap ng interns. Alam po ninyo yon. At ang ating Provincial Government of Isabela, hindi lamang po natatapos sa pagtanggap ng interns, kundi gumagawa rin po ng paraan upang later on sila po ay matrain at mabigyan din po ng pagkakataong makapagtrabaho o mabigyan po sila ng oportunidad na mabigyang trabaho sa loob man po o sa labas ng ating Kapitolyo. And isa pa po, yung ating Peso Office, lagi po tayong itinatap sa ating opisina upang unahin pong mabigyang opportunity ang ating mga kabataan when it comes to employment. Usually nagaganap po ito kapag meron po tayong job fair and youth caravan. Alam po ni SK Federation President yan dahil pinag-uusapan po natin yan every meeting natin sa probinsya kung saan inuuna po nating itap ang ating mga kabataan
lalong-lalo na yung ating mga newly graduates dahil sila po ang talagang nangangailangan ng trabaho. So nandyan po ang ating mga agencies, kasama po nating umiikot para bigyan po ng opportunity ang ating mga kabataan. And I think that is one great initiative of the provincial government of Isabela when it comes to youth development regarding or in connection with livelihood. Thank you po. Maraming salamat. Dagdagan ko lang yung sinabi ni BM Cat, yung regarding sa job fair natin. Taon-taon pinapalakas po natin ito at hindi lang minsan natin ginagawa po ito sa isang taon. Napaka-importante, no? Kaya tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan ng opisina po namin at ganun din sa opisina ni Governor Rodito Albano na para palawakin pa yung connection natin sa mga private companies locally and internationally. Kaya kung mapapansin nyo sa mga posting natin, parati may nakikipag-ugnayan tayo sa mga Japan partners natin, mga Korean investors, hindi lang para mag-invest sila dito sa ating lalawigan, kung hindi, pati yung mga kababayan natin, kalalawigan natin, sana maipadala natin doon, or kung magpapatayo man sila ng kanilang mga factory or kung ng mga negosyo dito, ang unang-una, syempre, dapat nabigyan ng trabaho yung ating mga kalalawigan. So tuloy-tuloy po natin ginagawa po ito para maisigurado natin na kapag nagtapos ng kolehiyo ang ating mga mag-aaral, sisiguraduhin natin na may trabaho. Ang tanong naman, paano naman yung mga hindi nakapagtapos at syempre gusto rin maghanap buhay? Ngayon po, nakikipag-usap po tayo kay Speaker Bogie D through TESDA. So nakikipag-partner po ang TESDA sa atin na naghahanap sila ngayon ng mga pwede nilang turuan para automatic mabibigyan din nila ng trabaho. So 10-15 days, mag-aaral lang kayo for kung wari, masonry or whatsoever. After po noon, sisiguraduhin nila na magkakaroon na rin po kayo ng trabaho. So in partnership with Speaker Bogie D and TESDA po yun. Siguro in a few months, mailalatag na rin po yun para sa buong lalawigan po ng Isabela. Meron pa pong katanungan? May we also call Ma'am Gloria Tamani? Good afternoon po, Vice Gov. Ang hihilingin po namin sana ng mga farmers, kung maaari lang po sana yung subsidy na palay na bibigay ninyo sa aming mga farmers, wag namang ma-delay. Kasi nakapagtanim na kami, saka pa dadating yung mga palay, saan namin itatanim? Tama po kayo, nanay. Nirereklamo ko rin po yan. Kasi nga po, totoo po yan, ang regional ng Department of Agriculture po. Kasi doon po galing yung binhe at saka yung inputs natin. At hindi lang naman yun ang problema, nanay. Diba, pag dumating pa, hindi pa magandang klase yung dumarating at hindi nyo magamit. Inuban. Kaya mas magandang ibenta na lang. Opo. Inuban po. Opo, kaya nung nabanggit ko po earlier dun sa aking message po, nung sinagot ko po si Mayor Joel, na tuloy-tuloy po nakikipag-ugnayan tayo sa regional director po natin kay Ma'am Red Rose Aquino na kung pwede nga maging on time ito. Naglaan naman na yung mga municipal agriculturists dahil nakaharap sila dun sa meeting kung kailan kailangan. So dapat ang usapan namin nun, isang linggo bago nyo gamitin, dapat nasa inyo na yung inputs na gusto nyo. So hindi lang on time, kung hindi, pati yung gusto nyong klase na inputs, yun ang makukuha nyo at binhi. Okay po? So, pero babalikan namin si Ma'am Red Rose Aquino kasi alam naman natin na galing po ito sa Department of Agriculture ng region. Okay po. Thank you Salamat po. po. At saka, Vice, Opo. yung abono po, hindi kakasya yung isang kaban sa isang hektarya.
Subukan natin padagdagan, nanay. Opo, ang mahal na abono ko yun. Saan kami kukuha ng pera? Walang Opo. magpapautang sa amin. Ang pagkakaalam ko lang po kasi doon, nanay, nung kinausap ko si Ma'am Red Rose, ito po ay suporta lang talaga. Hindi po natin sinasasabi na kaya natin sagutin lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Paparatingin natin yan na dagdagan nila. Thank Dahil you sa po. sobrang taas pa nung inputs ngayon. Thank you po, Okay Vice. po. Salamat Thank po. you. Sana po. Asahan namin mangyayari yun. Thank you, nanay. po. Okay po. Next po, Ma'am Grace Facun, Barangay Secretary of Centro 3. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mahal na Vice Governor. Lubos po kami nagpapasalamat na kami po ay nakasama po sa pagpupulong na ito. Ako po ay isang barangay secretary at isa pong PWD President, Federation President po. Ang aking pong idudulog ngayon ay una po, nagpapasalamat kami sa aming butihing mayor sa lahat po ng mga programang ibinababa po niya para sa amin, lalo na po sa Federation po ng PWD. Ang isa po sa programa po ay yung rice subsidy po sa mga bedridden po naming mga PWDs. Pero, Vice Go, may mga ilan pa rin po tayong mga PWDs na bedridden na hindi pa rin po nakaka-avail ng rice subsidy. Ang dahilan po noon is late po ang iba na nag-submit ng report. Kung kaya po, pakiusap po namin sana po sa inyo na kung maaari po, maaari pa rin po ba kaming mag-submit ng list po dun sa mga PWDs po nating bedridden para po sa rice subsidy po na ito? Opo, pa-submit na po kagad sa aming opisina. Gawin lang po natin opisyal, padaanin niyo po kila Mayor para pag dumating po sa amin, official documents po natin at official records po ng pamahalaan ng Angadanan po. Okay. Asahan niyo po, paparatingin po namin kay Governor Rodito Albano. Thank you po, Okay po. Vice Governor. May katanungan pa po? Mayor, please. Vice Governor, siguro suggestion na lang po, galing po sa amin. Kasi po, isa po sa mga na-erase ng aming mga tricycle drivers ay wala po silang provincial na grupo. So ang isa pong na-erase po nila na concern ay, syempre po for example, kukuha sila ng prangkisa sa Angadanan. Lahat ng bayan na dadaanan nila, kailangan po nila unang-unang kumuha din ng kanya-kanyang prangkisa. Opo. Pangalawa po is yung iba-iba po yung fare nila kung saan po sila nagpapasada. Ang isa pong sinasuggest po sana nila is kung pwede po ba silang magkaroon ng isang grupo na para po pantay-pantay or at least regulated yung pamasahe, yung prangkisa or kung ano po yung makailangan nilang bayaran. Dahil as of now po, ang nararamdaman po ng iba nating mga tricycle drivers, kanya-kanya po per bayan. Naiintindihan naman po natin na syempre per bayan, kanya-kanya na legislative offices and kanya-kanyang ordinansa. Pero malaki daw pong tulong kung sa provincial level, mai-regulate natin yung mga pamasahe sa bawat area. Opo. So, yun po yung isang suggestion po sa amin nung nag-meeting po kami. Napakagandang suggestion at napakagandang idea. Pero ang tanong ko, pag gumawa ba tayo ng ganong ordinance, masusupersede natin yung local ordinances? Kaya? Or kailangan? Hindi. Hindi, no, yun ang magiging. Unless mag-agree din lahat sila. Papataw. Ang hindi natin kayang isupersede, yung power ng LGU na i-regulate yung organization o establishment ng association. Oo. Pero yung pagdating sa fair regulation, pwede yon. Pwede yun. Pwede. Pwede natin gawin na lang. So, talakayin na lang natin. Yeah. Sige, thank you. Tatalakayin po namin. Ma'am Lourdes Panganiban po.
Ay, hello po ulit, VG. Opo, siguro in relation lang po dun sa sinabi ni Mayor, ang request lang po nila is magkaroon po yung mga atoda ng parang provincial or umbrella organization po sila na kahit yung mga tricycle drivers ay magkakaroon po ng time din among themselves to discuss na kung ano po ang pwede nilang maisuggest more or less sa province. Kasi ngayon po, kanya-kanyang atoda. Parang example po, BG ang Iglo. Meron po tayo per municipality, pero meron din po tayong provincial Iglo na siya po nga nagiging representative po kung ano man yung mga concerns ng lahat ng bayan. Para for continuous communication lang po and coordination, parang mas suggestion po nila may umbrella organization din po na pwede din pong mag-represent as a transport group kung meron po tayong mga council na masalihan din po nila. Yun Sige din po, gawin po natin, i-organize natin. Pero para mas mabilis siguro po, Tita Vice, na gawin na lang po natin na kahit unahin muna natin yung mga karatig bayan na malapit sa atin. Kasi magkakalapit tayo, Angadanan, Etxague, Alicia, Kawayan, tapos saka tayo mag-spread sa hanggang norte. Kausapin natin sila. Pero at least may masimulan na. No? Siguro, sige, gawin natin. Kausapin ko yung ibang mayors natin kung hindi man kailangan lahatin kagad. At least meron portion lalo na sa southern part natin. Okay, napakagandang idea po nun. Okay. May katanungan pa po or suggestions? Wala na po? Okay, sa pagtatapos ng atin isinagawang public consultation, nais namin paabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong oras, presensya at sa bukas ninyong pakikibahagi sa talakayang pong ito. Alam namin na hindi madali ang sitwasyon ngayon. Araw-araw, ramdam natin ang epekto ng mga nangyayari. Tumataas ang presyo ng bilihin, mahal ang inputs ng ating mga magsasaka, at pati ang pamasahe ay pabigat na rin sa ating mga kababayan. Kaya mas lalong mahalaga na nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon para mag-usap at magkaintindihan po. Sa inyong mga sinabi, ang inyong mga hinanaing, mungkahe at karanasan ay hindi lang basta napakinggan. Ito po ay mahalagang gabay para sa amin para mas maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman po ninyo sa araw-araw. Sa Sangguniang Panlalawigan po, naniniwala kami na hindi sapat ang nakaupo lang sa opisina. Kailangan namin kayong puntahan, pakinggan at makausap. Dahil kayo ang direktang naaapektuhan ng bawat desisyon na ginagawa namin. Kaya ang mga napag-uusapan natin ngayon ay dadalin namin pabalik po sa lalawigan. Sisikapin namin gawing konkretong aksyon ang inyong mga hinanaing, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kabuhayan, presyo ng bilihan, at tulong na kailangan ng ating mga komunidad. Hindi po namin masasabi na agad-agad masusolusyonan natin ang lahat. Hindi kami si Superman. Pero may papangako naman namin, hindi namin kayo pababayaan at hindi namin titigilan ang paghahanap ng paraan para gumaan ang inyo pong sitwasyon. Kami po sa Pamahalaang Lalawigan ng Isabela, nagpapasalamat sa inyong tiwala, sa inyong tapang na magsalita at sa inyong pakikiisa. Magpatuloy po tayong magtulungan at magkaisa. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang bayan ng Angadanan, mabuhay po ang ating lalawigan ng Isabela. Mr. Presiding Officer? Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I now move that the session be resumed and the plenary rules be restored. So move, Your Honor. There is a motion for the resumption of the session and the restoration of the plenary rules. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. Your Honor, there being no more other business in the agenda, I now move for the adjournment of today's session. So move, Your Honor. There is a motion for adjournment. Is there any second po? Any objection?
Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, the session is hereby adjourned. Maraming salamat po. May I request for a picture taking sa lahat? Siguro tayo na lang tayo doon. Ano, o dito ba?